Do you have any idea about kung saan patungkol yung sinulat niya na novela, El Filibusteros? No. Sabi nun sa LV. Okay lang, yun din ang sagot ko eh. Para sa mga... To put an end to... No, sino nga siya? Doctor. Doctor po. Doctor po. Siya siyang doktor. Inventor po. Naging doktor siya sa ICE. Doctor. Teacher po. He is a multilinguist. Doctor po siya. Doctor po. Engineer din siya. About po siya dun sa revenge, dun po sa mga Kastila. Hindi ko naman masyado tanda, pero sa mga Filibustero po yun. The Reign of the Greed po yun in English. Pamulat sa mga Pilipino na dumapa sa mga Kastila. Paghihimagsik niya na po dun sa mga nagmalupit po sa kanila sa Noli. Parang most sabi nila about ko sa parang sa atrocities ng Spanish era. Pero sabi naman ng prof namin, kabaliktaran daw yun. Parang yung mga pagkakamali daw ng Filipino, yung mga mostly yung parang gusto iparating din nila. El Filipo is the sequel po ng Noli Me Tangere, which yun po yung part ng story po na parang kind of revenge plot ni Simone in the after the events po ng Noli Me Tangere. Oo naman, lalo na ngayon, maraming di ba, parang sabi dun sa El Fili, parang yun nga, maraming pagkukulang din yung Filipinos kung bakit parang naranasan nila yun during the Spanish regime. Tapos ayun, lalo ngayon, lalo na sa politics, ganun, parang, alam mo yun, parang maraming pagkakamali din yung nagagawa natin ngayon. Kaya parang relevant pa rin siya. Oh yes, since yung Espanyol po ngayon is pwede po nating ikumpara sa mga officials po na corrupt po, since right now po isa po yun sa current issues na kinakalaban po natin. Yes, kasi yung mga, especially yung kay Rizal, kasi parang doon makikita natin na tayong mga Filipino ay dapat hindi lang naniniwala sa kung ano yung mga pinapakita sa atin. Yung kumbaga picture na hindi natin alam kung ano yung behind that picture. Kasi pwedeng minamanipulate lang talaga nila tayo, hinahawakan sa leeg, ganun, para kontrolado nila yung mga opinions and paano natin tingnan or i-view yung mga nangyayari, especially yung mga current issue na meron tayo ngayon. For me, as a journalist, with my co-journalist then, I think it's very relevant. Lalo na kasi we have to speak up about it. Hindi pwedeng nakatunganga lang tayo or anything. We really have to speak up about it kasi this is a very, very huge issue. Lalo na yung nangyayari ngayon. Kasi maraming naapektuhan na kababayan din natin. I think I have a similar answer din. And in a way kasi, of course, we're journalists. So, ang way talaga namin na pag-empower sa mga tao is through writing. And yun talaga yung, just like what Jose Rizal did in his own way, ito yung nakakapag-fan ng flame para magising ang mga tao, lalo na ngayon sa mga current issues natin, all about corruption. In addition lang, kumbaga, dahil may boses ka, why keep silent when you can speak out? And in our case, why not write about it or even draw about it? Ako si Rizal, ang manunulat, ang mangibig, ang guro, ang manggagamot, at higit sa lahat, ang Pilipino. Bawat bahagi ng aking pagkatao ay naging binhi ng isang akdang nagpaalam sa damdamin ng bayan, ang El Filibusterismo. Nos vengaremos, Maria. Bilang manunulat, ginamit ko ang pluma upang ipaglaban ang katotohanan. Sa bawat salitang isinulat ko, naroon ang kirot ng aking bayan, ang luha ng mga naaapi. Hindi ka
puso. Isinilang si Simon, ang taong minsang nangarap, ngunit ngayon naglalagablab sa buod. At sa muling pagtanaw niya kay Maria Clara, bumalik ang pag-ibig na minsang kanlungan, ngayon abo ng pangarap na nawasak. Sa wakas, tagpuan kong muli ang langit ng aking puso. Crisostomo, ikaw ba yan? O panaginip lamang ang lahat ng ito? Hindi ito panaginip. Napakatagal kitang hinanap. Bawat gabi laman ka ng aking dasal. At doon ko naunawaan si Simon. Ang pag-ibig niya kay Maria Clara ay buot at lungkot. Samantalang ang pag-ibig ko kay Josephine ay liwanag na humawi sa dilim ng aking puso. At sa pagkaunawang iyon, nakita ko na ang pusong sugatan ay maaaring palakasin ang isip. Kaya't bilang guro, itinuro ko sa kabataan ang halaga ng karunungan. Senyor, manatili para sa talag ng edukasyon. Anak, dahil may mga taong natatakot sa mata ng mga kabataan, ayaw nilang matutong bumasa ang bayan. Pero tandaan mo, basta may paglaom, may pag-asa. Paglaom? Mao di ay nang among kusog, senyor. Oo, anak. Subalit habang nagtuturo, nakita ko ang sugat ng katawan at kaluluwa bilang manggagamot. Sinikap kong pagginhawain ang mga may sakit, ngunit sa bawat hapdi, ramdam ko ang bayan mismo ang may karamdaman at ang El Filibusterismo, iyon ang aking pagtatangkang gamutin ng lipunang ayaw magpagamot. At sa huli, may isang katauhan na hindi ko maiiwasan, ang pagiging Pilipino. Isinulat ko ang El Filibusterismo hindi upang turuan ng puot, kundi upang paalalahanan na sa bawat Pilipino may lakas. Lakas na kayang baguhin ang kasaysayan. Iniibig niyo ba ang bayang ito? Ako si Rizal. Ako si Rizal bilang manunulat. Ako si Rizal bilang mangingibig. Ako si Rizal bilang isang guro. Ako si Rizal bilang doktor. Ako si Rizal bilang Pilipino. Sa bawat pahina ng El Filibusterismo, naroon ako. At naroon ang puso ng bayan. Consumatum est. Si Rizal ay paalala na ang pagmamahal sa bayan ay hindi kailangan ng dahas, kundi puso at tapang na manindigan para sa katotohanan. Pinatunayan ni Rizal na ang edukasyon ang susi ng pagbabago, kung kaya't tungkulin natin na ipagpatuloy ang paghahangad ng kaalaman. Ang disiplina at dangal ni Rizal ay gabay ng bawat Pilipino. Pinapaalala nitong manatili tayong matuwid sa gitna ng tukso. Tinuruan tayo ni Rizal na mahalin ang kultura at pagkakakilanlan, sapagkat dito nakatanim ang lakas ng isang bansa. Ang mga alaala ni Rizal ay isang gabay sa pagiging mabuting mamamayan na maging makatao, makatarungan at may malasakit sa kapwa. Sa El Filibusterismo, binalaan tayo tungkol sa kasakiman at kawalang katarungan. Kaya, bilang mga kabataan, tungkulin natin na ipaglaban ang tama sa gitna ng nagbabagong mundo. Kung paanong ginamit ni Rizal ang talino para buksan ang isip ng bayan, gayon din natin dapat gamitin ang kaalaman ngayon para maghatid ng liwanag, hindi kalituhan. Binigyang diin ng El Filibusterismo ang pinsalang dulot ng kasakiman, kaya't sa makabagong panahon, tungkulin nating maging boses ng katarungan at pagbabago. At tulad ng kanyang malasakit sa kapwa, magsisimulang kabayanihan sa simpleng pag-unawa, pagtulong sa tao na sa ating harapan. Kung kaya ipaglaban ni Rizal ang tama ng walang dahas, kaya na rin natin ipaglaban ang katotohanan sa maliit man o malaking paraan. At tulad ni Simon sa El Filibusterismo na nagising sa katotohanan, tayo rin ay dapat pumili ng landas para sa ikabubuti ng ating bayan. Kaya sa panahon ngayon, ang maging modernong bayani ay ang mabuhay ng may puso, dangal, at tapang katulad ng iniwan sa ating Rizal. Dahil sa bawat mabuting gawa,
muling nabubuhay ang diwa ni Rizal. Tayo si Rizal. Sawadik ka, Dani. Mao di ay nang among kusog, senyor. Totoo ba ang ito? Totoo ba? Go. Wala akong mic? Wala. Na kanyang Masarap. Senyor, anong dili para sa tanan ng edukasyon? Manok des. Aking hangganan ay ipapamalas ko sa'yo.